programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alam na ni Atty. Meredith ang kahayupang ginawa ni Ino. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Tinakot ni Ino ang bagong babaeng biktima niya matapos nitong sabihin kay Ino na tapusin na nila kung anuman ang namamagitan sa kanilang dalawa dahil nakikipagbalikan na ang ex nito sa kanya. Kaya nakiusap ito kay Ino, ngunit ayaw ni Ino tapusin ang lahat. Dahil hindi pa napagsasawaan ni Ino ang babae. Hanggang sa pagpasok ni Ino sa firm ay tinatawagan siya ng babae para makiusap na tapusin na lahat ng sa kanila. Halos magmakaawa na ang babae kay Ino, pero galit lang si Ino sa babae. Habang kausap ni Ino ang babae sa cellphone, ay napadaan si Atty. Meredith. Hindi sadya ni Atty. Meredith na marinig si Ino na mukhang may kaaway sa cellphone. Kaya naman lumapit si Atty. Meredith para itanong si Ino kung okay lang ba daw si Ino at kung may problema ba si Ino. Nagimbal si Ino dahil nahuli siya ni Atty. Meredith. Kaya nagpalusot na lang si Ino na kaibigan niya lang ang kausap niya at hindi sila nag-aaway. Normal lang raw na ganon ang usapan nilang dalawa. Umalis naman si Atty. Meredith at pinaniwalaan si Ino. Pero may parte pa rin kay Atty. Meredith na nagtataka siya sa kinikilos ni Ino. Nabunutan naman si Ino ng tinik at pinagalitan niya ang babae na kausap niya. Dahil dito ay muntik na siyang mahuli ni Atty. Meredith. Sinabi ni Ino na hindi sila titigil at hindi makikipagbalikan ang babae sa ex niya kahit na ano ang mangyari. At kapag hindi niya sinunod si Ino, ay handa na si Ino na ikalat ang sex video nilang dalawa. Panigurado raw na masisira lalo ang buhay ng babae kapag sinuway niya si Ino. Kaya mas mabuti raw na sundin niya si Ino. Iyak naman ng iyak ang babae. Nakausap ni Ino sa cellphone. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya dahil iniipit siya ni Ino. Nagsisisi ang babae kung bakit pumayag pa siya na magkaroon sila ng kung anuman ni Ino. Tuloy ngayon ay hirap siya na tapusin kung anuman ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Ino nang dahil lang sa sex video na sinasabi ni Ino sa kanya. Dahil nga nahihirapan na ang babae, nagpatulong siya sa kapatid niya para magpunta sa firm nila Atty. Meredith. Susubukan nilang kausapin si Atty. Meredith nang sa ganon ay tulungan sila na magsampa ng kaso dito kay Ino. Samantala, mag-uumpisa na nga si Patricia sa panggugulo ng buhay ng ating bida na si Lilet Matias. Nabalitaan ni Patricia na may interview na aatenan si Lilet. Kaya nagplano si Patricia na puntahan si Lilet para masiraan si Lilet. Nag-umpisa na ang interview ni Lilet kasama si Ka Lorena at si Bonnie. Sa gitna ng interview nila ay bigla na lang sumulpot at dumating si Patricia. Pumalakpak si Patricia sa lahat ng sagot ni Lilet doon sa interview. Bagay na ikinagulat ni Lilet. Nagwika si Patricia na magaling raw at ibang klase raw talagang magsalita si Lilet, na parang napakabusilak raw ng puso ni Lilet kung makapagsalita ito. Inaway-away at pinagsalitaan ni Patricia si Lilet ng masasakit na salita sa harap ng ibang tao. Sinubukang awatin ni Ka Lorena si Patricia sa panggugulo sa kanila.
Masyado na raw maraming sinasabi si Patricia dito sa ating bida na si Lilet. Kaya kung po pwede ay manahimik na lang raw si Patricia dahil hindi naman daw nila kailangan si Patricia sa interview na ginagawa kay Lilet. Pinaalis nila si Patricia, ngunit ayaw talagang magpaawat nitong si Patricia. Patuloy pa rin siya sa panlalait at paninira kay Lilet. Maging si Calorena ay hindi nakaligtas dahil dinamay ni Patricia ang anak ni Calorena na si Ino. Kaya naman galit na galit nga itong si Calorena dahil dinamay ni Patricia ang nananahimik niyang anak na si Ino. Sinabi nitong si Patricia kay Lilet na shame on you, Lilet, dahil pinagtanggol mo ang isang rapist. Bagay naman na ikinagalit nitong si Calorena. Sinuway niya itong si Patricia na hindi totoo lahat ng sinasabi nitong si Patricia at mag-move on na raw si Patricia dahil tapos na ang kaso ng anak niyang si Ino. Kaya wag na niyang ibabalik kung ano man ang naging harapan nila sa korte dahil naging case closed na nga ito ng dahil kay Lilet. Sinubukan naman ni Lilet na patigilin na si Patricia at Calorena dahil nagkakasakitan na ang dalawa. Sinabi ni Calorena nito kay Patricia na wag mong idadamay ang anak ko dahil hindi siya kasali dito. Sinabi ni Patricia na isa rin si Ino sa nagwasak sa buhay nilang mag-ina. Kaya naman galit na galit itong si Patricia. Sinabi ni Lilet na tumigil na si Calorena at si Patricia, ngunit ayaw pa rin magpaawat nitong si Patricia. Hindi na nga natuloy ang interview sana nito kay Lilet dahil sa panggugulo nitong si Patricia. Sa kabilang banda, desidido na nga ang babaeng inabuso rin nitong si Ino na magpunta sa firm ni Attorney Meredith para isiwalat kung ano man ang ginawa ni Ino sa kapatid nito. Pinatawag si Attorney Meredith at si Spanky ng kapatid mismo ng inabuso nitong si Ino para kausapin sila ng personal dahil masyado raw sensitibo dahil involved mismo ang nagtatrabaho sa kanila na si Ino. Nagpakita na nga ang babaeng inabuso ni Ino dito kay Attorney Meredith. Laking gulat nila Attorney Meredith nang matuklasan nila na may bagong inabuso na naman itong si Ino at handa na naman nga itong kasuhan. Ano kaya ang mangyayari? Itutuloy kaya ng babae ang kaso dito kay Ino? Sino kaya ang makakalaban ni Attorney Meredith kung sakaling matuloy ang kaso? Makakaharap kaya muli ni Attorney Meredith si Lilet sa korte? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.